Kapag Chuck may attack. the Chuck attack, kapag may nag-call na isa, lalo na yung captain nila, susunod lahat. And I think the problem here for Blacklist International, kapag may mga nangyayaring ganong moments sa team nila na panalo na, natalo pa, eventually biglang nagiging natatalo na sa second series. And ngayon, what's going through the minds of Blacklist? Baka pwedeng masira kasi yung draft nila dito. Momentum Mabaliw, game. Clearly, momentum game yung nangyari na yon. So, baka maging confident na ngayon yung execution, maging aggressive sa early game. Yes. Sa game number 2 at matuluyan bigla itong Blacklist International. Let's see. Let's see. Sasabi ko nga lang sa execution, Harry Manjin, ay meron silang understanding ng meta at nagko-commit sila doon. Bakit yung sabihin? Kasi parang from the past 3 weeks na napapanood ko ang execution, meron silang either priority pick sa Roger or kapag nasa red side sila, ibaban nila kasi alam nila na pwede siyang kunin ng kalaban. So, it wouldn't matter kung ano yung iniisip ng kalaban nila. Basta sa utak nila, yung Roger yung pinakamagandang hero. Ngayon. Ngayon. Totoo Sa ka utak dyan. nila yan. Totoo ka dyan. Alam na nila yan eh. Yan ang tinatawag nating street smarts. Ito Pwede, lagi ang baon pwede. ng execution simula pa Pwede. nung season 1 ng MPL. At kalaban nila ngayon ay isang team na ang taas ng pagiging, sabi na, hindi scripted yung word na hinahanap ko eh. Parang systematic kumbaga. Na sometimes may onting spice. Yes. And onting asim ang side ng Blacklist International, no? Asim na panlasa. So, I think with that in mind, na side ng execution, ano talaga no? Styles clash talaga to eh. Itong dalawang teams na to. And clearly, nung nag-late game, nanaig ang street smarts ng Exe. So that's, hindi lang siya experience pero parang alam mo yung experience na medyo parang may kasamang angas lang no? Parang, like I said, street smarts, di ba? Parang it's not actual knowledge na meron ka, pero yung parang diskarte sa kalsada, yun yung meron kayong execration. Tingnan mo, never ever give up ko ano yung nakasanayan mo. Bakit nga naman tayo hindi mag-Atlas at Kufra kapag available naman, diba? Ito talaga yung mga type na na hindi nila kailangan ng diploma para ma-improve sa lahat na they can really put up a fight. Exactly. And Blacklist International is now picking a Natalia Wolf. Natalia pick para sa Blacklist International against a Chang'o and against an Esmeralda. Kanina naging priority ban itong Natalia pick and pinag-usapan natin to, the Jungle Invades. Perfect ang Natalia kapag meron kang mga heroes na mataas ang sustain sa lane. So, nandiyan ang Uranus na ngayon. Ano pa ang mga hinihintay natin? I think yung Tams ay talagang pag-aagawa ng pares sa teams dito. And Execration can also pick that up. Isa sa mga paborito din nilang yung kunin. And Benny Cutie can absolutely use that. At syempre, magla-last pick na lang sila ng kanilang carry, if ever. So, now, there you go, Tams. tulad yung sinasabi Nanana natin. nila. So, ang Blacklist International, ang kanilang kailangan is another tank and another side lane. Ruby ay pwede pa rin nilang kunin kung interested sila. Or something like Lunox na alam natin ay pinipick ng Blacklist International. Yeah, pandagdag damage. Pangharas na din dito ng Blacklist. Di pa actually tayo sure kung itong Chang'o ba na to ay support or is it gonna be a side lane? Pero mukhang support na nga to, ta side lane Esmeralda, no? Yeah. Or pwedeng mag-mid lane Esmeralda. Na ginawa na rin ng Exe Na dati. ginawa na rin ng Exe. Meanwhile, tinitignan ko ang Blacklist. So, eto na. Meron na silang Sparsa support. So, ang hinihintay ba natin ay side lane o kakaibang Kailangan ng hero tank. ba to? When they need a tank, Hylos or Akay? Atlas, pwede nga kay Eson Esports or something na pwedeng mag-Eson. Oh, anyway, gusto ko sabihin na Exe baka mag-1-1 sila. Naku po, nag-Carmilla. I think Execration will definitely consider getting yung 1-1 as the hero para kay Benny Cutie. Nakita na natin yan dati. Nakita na natin yan, yes. Carmilla pick para sa Blacklist International. Good combination with the Natalia. Wolf. Maganda. But that is a Ling. Okay, that is the hate hero. So, ang taas ngayon ng Jungle Invade ng Blacklist International. Wolf, mukhang Exe ngayon ang nasa defense mode. Oo, nga sila naman na nakadepensa. Pero alam naman natin ang Exe. Paborito naman nila yung maging defense mode. Gusto nila
nandun sila sa waiting game. However, parang dahil nga sa nasabi mong parang emphasis ng Blacklist International sa pagkakaroon ng aggressive jungle invade, medyo kinabahan ako ngayon para sa Ling. And Execration, kung sobrang tindi ng kanilang tiwala kay Hate on this Ling, siguro nga naman kaya nila binigay itong hero na to. But then again, stats will tell you, naturally, mahihirapan siya kay Eson at kay Dexstar. Kailangan malupit ang sandingan. Kailangan matibay ang sandigan dito ni Hate. Nakaka-hate ang bola dito ng Exe. Meanwhile, another beautiful lineup para sa side ng Blacklist. Ang taas ng burst damage, taas ng sustain, and yung jungle output. Again, full clip, best pick niya itong Lancelot, and alam niya rin kung paano sagutin ang Ling. This is the second game na nakita natin yung Carmilla. Mukhang bumabalik siya actually sa scene. Oo nga eh. Kaiba eh. So far, tingnan natin kung mananalo nga naman ang Carmilla. Definitely a hero na makikita at makikita mo sa side ng Blacklist International. Isa sa mga paborito nilang gawin yan. So, hindi tayo magulat kung masterful sila gamit ang hero na to. Let's see. Dahil parehas naka-execute itong dalawang teams natin dito. Isa sa side lane at isa naman sa jungle na napupunta dito kay Eson. So ngayon wala mo nang invade na magaganap, Wolf, kundi farm lang muna sa dalawang teams. Pero it's clear na magkaiba ang rotation nila, ha? 1-3-1 sa Exe, 1-2-2 para sa Blacklist. Tama naman yan ang reaksyon ng Execration. Ayaw nilang bigyan ng free farm or ng kung anong bonus man ng Blacklist International dito. Pero, syempre, ang kapalit niyan ay na-open up yung Natalia sa may side lanes at nakakuha ng first blood. Napakagandang kuha nun sa Blacklist International. Yes. I think hindi masyadong na-solve ni Benny Cutie dito yung damage output ng isang Carmilla that can actually fight you head-on, one-on-one. Yeah. So, Carmilla Tams, medyo magkakasaikuhan yan magkakatansyahan yan kung sino mauuna magre-release ng skill. So, with that, boom. Pasok si Eson, kuha ng execute. Nakugulat na nga actually with Chakno, pero syempre, Chakno yan eh. Isa sa mga monikers na dati yung tunay na gang. Ay, hindi si Teds pala. Pero something like Kid Gangsta or something like Siga. Para kay Chakno, walang takot, walang kaba. Talagang napa-aggressive lang. And unfortunately, being a Kufra, hindi ganun kaganda yung kanyang pag-force doon sa jungle. Pero siguro, itatry nila dito si Aqua na level 3 pa lang. Level 3 pa nga at nandito na nga rin si Chakno, pero doon sa baba, merong nataya. Another kill para sa side ng Blacklist International at mukhang magtitake sila dito ng energy shields. Yes. Same with Exe. Same mirror moves. Obviously, Blacklist International, dahil meron silang 2 kills, mas mabilis sila. Pero nandito na si Eto Max, ayun naman pala, may savior. Kaya niya at hindi tumama dito yung Thorn Rose. Meanwhile, sa taas, ultimate para doon sa Ling. Nakakuha sila ng isang Uranus. Habang tumatakbo na si Chakno dito. Dexstar, makakuha na siya ng counter kill. Nice usage of the flame shot. Pantulak lang sa kanyang kalaban. Pero walang bawi ang Blacklist dito sa ginawang kill ni kaibigang Hate. Meanwhile, si Benny Cutie Epolado naman dito sa bottom lane. Hindi makapag-phantom execution. Benny Cutie. Hindi siya nakaporma doon. Well, wala rin naman din siyang pwedeng gawin. I wonder what happened in there. Okay, full clip. Pero syempre, merong Cotton Inferno kasi at ang maganda ka doon para kay Benny Cutie, magkatabi yung mga members ng Blacklist International. Kaya yung heal ay mas mataas. Yes, at yung sight, napo-pull back. Pag short range kasi mas mabilis, right? Oo, mas mabilis. Napo-pull back si full clip to the point na cancel yung spell. And with that, naka-outplay. Dito papasok yung sinasabi natin na pwedeng magkaroon ng jitters ang Blacklist pagdating dito sa game na to, Wolf. Yeah, it seems like yung Blacklist International, even when having a 90% win rate dun sa ating Lancelot, now pababa ng pababa. If ever nga naman matapos na execution, na lamang na ngayon dahil sa toring nakuha nila. And of course, the kills that they got in bonus. Speaking of pababa, dito sa baba, si Dexstar na naman ang magiging target dito ng execution. Meanwhile, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panggagank. At even though it's a 1-1, Exe
Clearly, kinokontrol nila ang mapa. Good thing na nawala doon si Hate. Blacklist, may onti pang pag-asa. Yeah, that was a very aggressive move mula kay Hate. Dapat naging okay na siya sa isang kill. Denive niya si Dexstar. Si Dexstar, ang ginawa lang niya, buy time para dumating si Full Clip at yung punishment nandun na nga sa execution. Maintindihan mo kung ba't nila yung ginawa pero dapat hindi pa rin nila yung ginawa against his opponent. And Benny, guilty. Oh, wow. Okay. Gets a kill. Okay, nakakuha sila ng kill dito. Meteor Shower coming in para kay Eto Max. Pero binigay niya na lang yung turtle kay Full Clip. Habang tumatakbo na siya, flicker in. Si Sagitno dito. Kaya yata. Gusto niya talaga, Full Clip Nice with dodge. outplay. Very nice dodge. Andito nga lang si Eson. Kaya Sa ni- gitno, no? nakaramdam. Ayun na nga, kaya ba? Ang kill. Okay, wala Walang siyang execute. Pero actually, ang totoong plano is for execution ay kinuha lang nila dito yung tower sa bottom lane. Si Hate ay 2-1-1. Si Full Clip din ay 2-1 pero 0 assists. That means na mukhang ang pabor sa ating mga core ay ang Ling. Alam natin kung late game lang ang usapan, syempre papabor naman tayo dito sa Ling instead of the Lancelot. Parang sa games na mga napanood natin, mas nagiging dependable itong Ling na to. Habang si Benny QT ay mahuli dito sa bottom lane, Full Clip and company, ngayon pala sila makakapush. Blacklist International, tinablan nila bigla ang laban. 14K to 15K, 5-5 tayo, Wolf. Yes. And going closer. Ang execution, lumalamang lang sila dito sa gold because of the fact na nakakuha sila ng mga tore. Ngayon naman, ang Blacklist International, siguro ang kanilang lamang ay ang turtle pero mukhang may clash sa purple. Sino makakuha? Si Full Clip na Full naman. clip pa rin, si Aqua. Okay, pero eto na ang simula ng isang Uranus Wolf. Getting to waves. 2 waves yan, man. Para sa execration, mukhang mapipigilan dito ang pag-push nila. Yeah. And while, kung isipin ba, ay pabor nga ba yan sa Blacklist International? Tumagal yung game. Siguro until the early stages ng late game. So around 16 minutes yan, about 15 minutes. Kung matatapos yan ng Blacklist International, di kaya nila. However, kailangan nila maging takot dito sa execution kasi mukhang mas maganda naman ang scaling ng Exe. Imagine Ling at Chango, napalakas yan in even the thumbs. Pati na rin ang Esme. And yung Natalia, medyo nawawala na rin ng saysay dito. Yun na nga. As execution ay makakuha na naman ng isang crucial kill. Sabay sakto, nasa taas pa yung turtle. Aqua nandito na din, slip and slide. Sakto. Lashing through the snow. Edward activating Crimson Flower. Oh! Mula sa gilid, sabi ni Full Clip, kala nyo, kayo lang marunong mag-surprise. Marunong din ako. Habang si Sagitno, tumatakbo na siya. Habang sina Aqua ay nandito pa. Benny Cutie, kumakagat na. Kinagat niya. 21 seconds para kay Dexstar dito at hindi pa rin tapos. Aqua, Pulado, Full Clip, Dehado. Nako! Full Clip, takbo! Oh, kinagat na naman ni Cutie ito! Eso, nakakuha pa ng execute doon sa likod. Benny Cutie and company, 2-on-2 ang nangyayari. Aqua, eto Max, Benny Cutie, Eson, magbabak na lang sila. What a play coming out from Blacklist International. If not for that surprise factor, ay hindi makagawa ng Blacklist yun. By the way, best actor si Aqua doon ha. Kunwari napadaan lang siya. Yung Blacklist International, tinago nila kung nasaan si Full Clip. Tapos sobrang ganda ng timing nung binabawasan doon si Ling using the Feathered Airstrike and whatever skills that they had. Sakto, Phantom execution ni Full Clip on the most perfect timing para hindi makareact si Ling. At without Ling, execution doon lang sila na olats. Pang-Oscars. Oscars, man. Best actor. Best actor ang ginawang pagtago ni Full Clip dito para makataya ng isang kill para mailigtas pa ang Blacklist International sa potential na pag-snowball ng execration. Bukod kay Full Clip Wolf, gusto ko rin ang pinapakita ngayon ni Aqua. Yes. And mukhang hindi siya natataya. Yes. It seems like yung si Hate, they wanna go for a kill on Aqua pero Uranus yan. Hindi na rin din nila makukuha. I think yung execution, kailangan na nilang i-stabilize yung lanes. Huwag nilang hayaang yung Uranus ay gumawa ng mga ganung bagay. Instead, force some rotations kasi kailangan nilang makapag-push at this moment ng Blacklist International. Unti-unting makakabawi yan. Yeah. At mukhang alam yan ng Blacklist International na sila naman ang nasa depensa. Exactly. Sila naman ang maghihintay ng ultra late game. Pero still, mataas pa din ang probability na execution ang mag-control ng late game dahil sa scaling nila. Look at the minimap right now, Wolf. Nasa taas dito si Aqua habang
ang Execration nagpre-prepare sa third turtle. 5 silang nandito. Anong magagawa ni Aqua ngayon? No, si Eson nga lang ay nagpakita. Pero nakataas for now. Okay. And he knows where hate is. Samantala, Turtle. May Durance si Carmilla, so this is crucial Oo para nga. sa blacklist. Napaka-crucial nga talaga, pero si Bionic Cutie pa ang una mawawala habang si Fullclip ang mahuli dito. Makakapag-phantom... Dash out siya, hindi na! Execration! Makakuha sila dito ng 3. At si Aqua ang natira, walang nangyayaring split push para sa kanila habang Execration nagbabak na. Aqua, sabi niya, teka lang, hindi pa tapos. Naging Lord na yung Turtle, si Aqua na Oh, no. checkmate yata. Oh, Hinahabol na ng Execration. Kayang-kaya nila yan. May Esmeralda kaya yan. At tama ka, Kuya Wolf! The Esmeralda really paying off, pero makakuha si Eson dito ng isa, pero kasama pala sa plano yon ni Eto Max! Ay! Kinulang ng isang butil ng Meteor Shower si Ito Max dito para makuha niya yung kill as Execration still. Pupunta pa rin sila dito sa Lord. Wolf. This is scary. Nandito na si Fullclip. Pero na-cancel ni Chakno! Wow. Yung Phantom Execution! What a play! Ang kamandag, the Chak attack. Kinancel niya yung Phantom Execution para hindi makapag-retribution. Oh my God. It rhymes. It rhymes and Chakno. Sabihin na nating mahirap siyang interviewin. Sabihin na nating mahirap siyang kausapin. Pero yung in-game knowledge ni Chakno, hindi matawaran. Doesn't need words. Sabi niya dito, I proved myself with my actions. Hindi ko kailangan magsalita. Ang kailangan ko lang ay gawa sa Sorry. loob ng laro. Kung malupit at pogi kayo mag-TikTok, pogi ako maglaro. Sa Sabi ni inyo na Chak- yan. Sa inyo na yan. Chakno, preventing Blacklist International Pro. Yan ang tinatawag na block by Chak. Block by Chak. Bagay, dati yung Chak block niya, yung sa Grok no? Pero iba, Oo. block by Chak. There you go. Habang ngayon, tumutuloy pa rin ng Execration. Si Eson pa magiging target. Mukhang magtutuloy-tuloy na. Crimson Flower tumawa dito kay Benny Cutie. Pero si Sagito nandito rin sa gilid. Tunaw. Nako, si Hit. Free hit. Si Eson full clip. Wala na. Wala na ang damage ata dito ang Blacklist International. Ubos. Nako po. Si Aqua na lang ang magliligtas. 2 na lang matitira. Si Chakno ay buhay pa. Nasa mid. Sagito nandito na din. Aqua and Dexstar. Buhay pa rin ang Blacklist International. I'd say na medyo maling decision making mula sa Execration. As we can see, ito, the Chak block by Chak. Hindi nakaporma. Sabi ni Chak men, kahit pogi kayo, kahit maganda yung mga damit nyo, hindi kayo makakaporma. Wala kayong kahit ano yun. Kahit ano yung bilhin, kahit anong damit. Kahit anong damit ang bilhin mo, wala ka pa ring dating. Tama ba yun? Tama yun. Parang mali ata yung pan natin. Pwede Basta na rin. yun Basta Pwede na rin. yun na yun. Sabi ni Chakno, pogi ako sa laro. Pogi rin naman sa totoong buhay. Pwede naman. Pwede Tama naman. 13, 14, still, hindi pa rin masolve ang Execration ang problema nila dito kay Aqua bilang Uranus. Anyways, there was a bad clash na ginawa ng Execration, pero nagulat ako na salvage pa nila yung laban. I think kailangan natin ibigay yun kay Hate. Ang Execration, parang nagdidilim yung paningin nila pag nakita nila si Fullclip. Tama naman yung ganong klaseng approach sa isang carry, pero kailangan nila mag-ingat minsan. Pero, Katulad nito, hold that thought, Wolf. Ito na ba ang pag-iingat na kailangan nilang gawin dahil Blacklist International na-atake na ang Purple habang si Edward Epulado na. Naku po! Blacklist International, collapse sila at buhay pa rin si Chakno. Ang kamandag! Wala kayong antivirus para dyan! Execration! Wala ng 3 heroes ng Blacklist. Aqua, susubukan niya pa, pero hindi siya magkakat dito. Naku po, may minions na padating. Didepensa si Aqua dito. Full clip, buhay siya. Pero may minions ba? Wala pa. Aqua, 16 seconds ang kanyang hihintayin. Dinidipian sa mukha. Oh my glove! Execration Nation! oh Here my we God. go! After this, sila na ang number 1 sa kanilang groups. Group A, number 1. Let's go! Execration 2-0 victory. 2-0 mula sa pagkabarag sa early game nung game number 1. Dominant performance dun sa late game. Tapos ngayon game number 2, biglang pinakitaan tayo ng malupit. Meron pang konting pakbit na nandun sa gilid. May onting pakbit.
syempre, And nandiyan na si syempre, Kuya Sixman. Nako po, mainit na naman. mainit na naman ang sixth man na si Billy Boy. But then again, I think Wow. you're gonna have to give that to so many members of Execration. Ang dami clutch moments eh. Pati kay Benny QT nandun. Syempre yung Chuck, Block, The Chuck Attack. The Chuck Attack. Block. Ano pa ba? Kamandag. Ang kamandag. ang kamandag. Mga kaibigan, Chuckno is here. And They man, asked. kung may ahas, no? Kamandag eh. Kung may ahas, Mag ganun eh. kamandag ni Chuck Tumuklaw eh. Si Antoklaw. Antoklaw. Si Chuckno ang natatanging tuklaw. At hindi natin matatawaran. Blacklist International, sa tingin ko talaga, Wolf, naapektuhan sila ng game number 1. Man. Nasira yung momentum nila after game number 1. Ito na talaga. Last na to. Promise, last na to. Ang tamang tawag natin. Di ba tumutuklaw? Chuck Mamba. Chuck Mamba. The Chuck Mamba. The Chuck Mamba. The Chuck Mamba. Oh my. Hindi ko na alam on behalf of the prod, syempre, on behalf of the other casters, maraming salamat po sa panunood ng MPL regular season last week na to. Ako si Manjin Paldas, kasama ko si Wolf. Papasa na natin sa ating solo value ngayong araw na to. Rob Luna, ikaw naman. Yes, maraming salamat mga casters. Yes, solo baliw dahil nakakabaliw nga talaga yung kaganapan sa laban ng Blacklist International laban sa Execration, that Chuck Block na ginawa niya doon. That was actually the first time na nakita natin on the series na hindi nakuha ni Full Clip yung Lord, which is probably a very crucial one. Kung nakuha niya kasi yun, pwede pa na ibalik ta rin yun ng Blacklist or somehow makakuha sila ng momentum from there. Let's go ahead and check dito yung mga item builds nung mga players natin during that match. As you can see dito mga kaibigan is that everything on the item, actually kanina tinitignan ko dito, why is the team of Execration not even building a single necklace for the side dito ng Blacklist? Basically, ang nagpapahirap sa kanila during the early or actually onto the mid game, even onto the late game is yung Uranus. Pero kung titignan nyo dito, itemization dito na Eto Max, hindi siya nag-go, actually going towards more damage into the Glowing One, Ice Queen of course, para sa mobility and slow, pero mas pinili niya na mag-Divine Glaive. And even Benny Cutie dito, some other Tamus user would prefer na kumuha ng Deadly Blade, but that's actually different ang approach dito ng Execration. Now, ano nga ba talaga ang nangyari dito? We could actually go on the post-game stats dito, mga kaibigan. Ano bang pwede nating masabi dito for the side dito ng Blacklist? Saan sila dito medyo kinulang? Yes, they do still have here Full Clips, Lancelot, pero somehow, yung pick-offs nila dito coming from Eson is actually doing well nung umpisa. Nakadalawang kill sila to Benny QT, pero their rotation, even with Dexter dito, medyo somehow nagkakaroon ng diversion. Most of the time, Eson on the early games just going towards doon sa baba kay Tamus. Then somehow, Dexter is going onto the top lane. Parang nagkakaroon sila dito ng hiwalay pagdating doon sa sa rotation nila and even going full dito sa side ng Execration. Somehow, na-hold dito ng Execration, most specifically, pwede mong tignan dito on the post-data match is actually Sagitnu. Makikita mo dito sa kanya, fully, siya yung pinaka nagiging parang pseudo carry dito for the side of Execration. Look at, and even as well, Chuckno dito and Benny Cutie soaking up a lot of damage for the side of Execration with almost 70,000 both of them here, mga kaibigan, getting all the damage na ibinabato. The only damage that Blacklist International have, specifically on going into mid-game, was Full Clip. Yes, nandun si Dexter to provide additional damage for the Farsa, but that's only for clearing the way. But to be able to kill players here for Execration, hindi siya masyadong nagmamatter during team fights. Now, all throughout dito, mga kaibigan, one of the reason din kung bakit tumagal din yung laro is that yung approach ng Execration. Yes, binablock sila doon ng Uranus. Nakita nyo doon, there was like 2 to 3 na minion waves from top to mid lane, mid to bottom lane na nakukuha lahat ng Uranus. And yes, maganda siyang tactic. Hindi nakakapag-push basta-basta, pero meron din yon parang drawback or at least parang may something na nababawas din for the side of Blacklist, and that is nakukuha lahat ng Uranus, lahat ng gold, lahat ng experience for those lanes, which is
hindi na masyado nag-matter for execration. Kung mapapansin mo, the one thing na pinakamagandang ginawa doon na execration is that hindi sila basta-bastang nag-react doon sa Uranus. Kasi if that happens, yung tempo ng laro pupunta sa Blacklist International. I think that was a very, very smart play dahil panoorin na natin dito ang smart highlight of that match. And of course, here mga kaibigan, tignan nyo dito kung paano mag-unfold. This is actually on to the early game. Lamang dito, Blacklist International, kung papansin niyo, they do have here, of course, the execute coming from Eson, picking off as well as early in the game dito yung Tamus. Dexter here, dying, of course. And yun na nga, nakakapalag. Pero all throughout, going into the mid-game, yung lamang ng goal ng execration, hindi nawala. Hindi siya nawala to the point, pero dikit pa rin naman for the side of Blacklist International. Yun lang is that they're not actually putting it into objectives. And of course, yung ginawa doon kanina ni Chakno na yung anticipation for the Phantom Execution ng isang Lancelot na pag-block niya. And that's the reason bakit hindi yon nakuha dito ni Full Clip. Now, yes, of course, makunat dito si Aqua. Nakuha niya yung ilang mga minion waves, but walang malakas pag marami ang iyong kalaban. That's what Execration did. Yes, makunat ka, di hayaan ka muna namin. Let's go for your teammates na medyo under-farm because you actually took the farm for yourself. And now, that was a very, very nice play coming from Chakno, getting or blocking here Full Clip to be able to steal the Lord and somehow mabaliktad yung istorya ng laban na yun. Here is a very good team fight as well for Blacklist International. Pero kasi this time is that sustainable na sobra. Sobrang sustainable na dito ni Sagitno for his Esmeralda at walang pang-burst doon ang buong Blacklist International. Of course, our smart MVP, none other than Sagitno, the Esmeralda, perfect itemization going here, even for this brute force plate, yan. Kailangan nila yan, of course, for doon sa Lancelot dito ni Full Clip. And yeah, to be honest, with this KDA of 527, pero I guess I would definitely give some of the MVPs pa rin, of course, like Chakno's outplays, yung mga ginawa niya, vision na pinapakita niya, and all throughout talaga, both of them, Sagitno and Chakno, were the ones actually putting headache para sa side ng Blacklist International. And wow, mga kaibigan, kung iisipin nyo, ngayon pa lang, number one right now for Bracket A, ang Execration. This is a very good statement for the team from going into third seed para sa Bracket A now. They are on the number 1 spot and they only have one more series to play and they're going against Omega. And I guess, pag nakita pa natin yon, if Execration could be able to close that game as well as they did on Blacklist International, they could be really our number 1 seed going into the playoffs. And sino ba yung posible nila na makalaban doon? Probably that's gonna be Signal Ultra. Pero syempre, marami pa naman tayong mga makikita dyan because we will have an interview, of course, sa ating player here on Execration. And of course, let's welcome here Chakno. Okay, isa sa mga paborito kong ini-interview, lalong-lalo na sa MPL Arena. Kamusta ka na, Chakno? Okay lang. Ay, gustong-gusto ko yung okay lang ha. Pero ganito, Chakno, number 1 na kayo ngayon sa Bracket A. So, ang susunod nyong makakalaban is Omega. Ano pa ba ang mga aabangan ng mga fans ng Execration? Dahil sobrang ganda ng pinakita nyo dito sa laban nyo sa Blacklist. Paano nyo aatakihin ang Omega? Wait lang. Oh, sige. Hintayin kita. Basta maghahanda na lang kami, guys. Ayun. Maghahanda na lang kami. Pero siguro before actually I let go, Chakno, sobrang ganda nung pinakita mo doon. Bigyan mo naman kami ng konting thoughts nung sa pag-block mo doon. Medyo tinaguriangan the Chak block yung ginawa mo doon kay Full Clip. Paano yun? Nakita mo ba siya na papunta na doon? What's your thought? Actually, papunta ka na nga yata sa Lord that time, di ba? Bigyan mo nga kami ng konti. Hindi, inabangan ko po siya. So in-anticipate mo na talaga. Good insight yun. Last na to, Chakno, of course.
Ano bang meron bang ritual ang isang Chakno bago magsimula ng laro sa MPL? May mga sayaw ka ba? May mga kinakain ka ba? Bigyan mo naman kami, especially of the fans na gustong-gusto rin nilang malaman. Ano bang meron kay Chakno behind the scenes ng MPL? May mga ritual ka ba, Chak? Ano yung rito? Wala Nagtitiktok ko ka ba, mga ganyan? Or may kumakain ka ba ng kung ano man para mas maganda yung performance mo sa MPL? Nanonood na ako ng mga TikTok videos. Ay, Yun. TikTok. Meron ka bang Nakakagano specific na maglaro TikTok yun. na ginagawa ngayon, nag-i-enjoy kapag pinapanood mo? Hindi yung mga TikTok ng iba. Mm, Pinapanood ko. Talaga? Meron bang specific TikTok na lagi mo binabantayan? Na parang pag tuwing nag-upload, pinapanood mo agad? Ay, bawal sabihin. Ay, bawal sabihin. Sige. PM na lang. PM na lang. Pero syempre, congratulations, Chakno. 2-0, number 1 na kayo ngayon sa bracket A. Any final shoutouts, lalo na sa mga sumusuporta since day 1 sa Execration? And shout sa mga fans ng Execration dyan. Shout kay Boss Boyeho. Shout kay Mumbai, kay Pakbet, kay Billy. Kay Etumak, lahat ng nasa Exe pala. Ayun, shout sa akin. Ay, mali. Shout kay Osnob din. Ayan. Shoutout sa crush ko. Yan. Yon. Pero syempre, Thank you. secret lang muna. Huwag natin sabihin kung sino yung crush. Okay, so anyway, maraming salamat, Apo. Chakno. And for the rest of Execration, congratulations. Of course, that was a very outstanding performance na pinakita nila. Yeah, goodbye din sa'yo, paring Chak. So yeah, 2-0. Who would ever thought that the number 1 from week number 7 ay ma-overthrow ngayon ng Execration. Guys, of course, lalo na sa mga nakakita ng laban na yon, to show your support, scan the QR code dito for Execration. Diretso na kayo kagad sa kanilang fan page. And as well, yung sa Blacklist International, they do also have here the QR code. Of course, that may be a lose for Blacklist International, pero also a series na pwede nilang aralin papunta ng playoffs because they do have one more match. That's gonna be Bren Esports dito sa ating week number 8. And of course, we do have here our giveaway codes, mga kaibigan. Pwede pa rin yan na makuha nyo dito. Yan. There you go. So, pwede nyo yan. Screenshot nyo na yan or itype nyo na kagad kung naka-ready na kagad kayo sa laptop nyo and sa desktop para makakuha kayo ng mga skins or even yung mga dust and things about for Mobile Legends. And another one, pack! Yan. So, bonus giveaway code dahil sobra yung suporta na pinapakita nyo dito sa MPL. And of course, before anything else, meron pa tayong raffle course for the join, the mythical raffle draw. Dan, nandyan din yung QR code. Ready na kayo. Mas mabilis yan, guys. Yung mga QR code, ready nyo kagad, scan nyo kagad. Mas mabilis kayong makakapag-join sa mga raffles natin. That's bit.ly/MRD-PO. Yan. Grabe. And yeah, before we actually go, papakita ko muna sa inyo ang current standings natin ngayon sa MPL. Now, Execration skyrocketing on number 1 spot ngayon with the 24 points, followed by Blacklist International to the 22 points, and of course 21 Aura, NXP, and Blue Fire. Wow! Group number A, madaming kagulat-gulat. Meron pa tayong 2 araw para sa week number 8 para magbago at medyo magugulo pa to for sure because Aura PH still have 2 more series to play. That's gonna be Blue Fire at ang pinakahuli nga nilang kalaban, of course, Onyx PH. Paano nga kaya will Execration hold the spot for number 1? Yan yung ating mga aalamin lalo na pag nakalaban nila yung Omega. And of course, ito, I will be showing you kung ano yung mga magiging laban natin para bukas. Of course, that's Omega versus BSB, Blue Fire versus Aura, and Onyx versus Signal. Alam kong excited na kayo. Magpahinga kayo mga kaibigan dahil bukas, bakbakan na naman tayo dito sa MPL. Huli na tong linggo ng regular season at may isang linggo tayo lang na magpapahinga at of course, darating na ang playoffs para sa MPL Season 6. Pero bago ang lahat, atin munang pasalamatan ang ating mga sponsors. Of course, our official telco partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up your favorite teams as Smart powers up your games with free games for all. Get up to 14 GB for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days.